Again, in Jesus' name we pray, Amen. Amen. Okay, so giingon, responsibility, the quality or state of being responsible. Meaning, what is responsible? Unsa man siya responsibility? Sa akong pagsabot, responsibility is not what we call power. It's not the right, but it's burden. Gibug-aton ka ng responsibility. Just like ikaw, tagaan ka responsibilidad, imo lang bantayan. Ikaw po'y may mabantayan na. Kung sila ipapantayan mo, tagaan ka responsibilidad. Ngahimuon mo ni, tapuso mo ni, kutob, anang adawa. Naka-responsibility to do that work. So meaning, daily essential yung responsibility. That's why imo ko kanina, going to church is a sacrifice. Because responsibility is burden. Burden na mga nagkikuan. Hindi lang kung sa number 5, sa verse 5, for every man shall bear his own burden. After atong hinisgutan atong stages of salvation, di ba? Katapusan glorification, himayaon na nato siya, himayaon na Ginoo, sumpay na ni siya. Oh, after nimo gihimaya siya, pagbago si mong kaugalingon, naghimo kang mga butang na makahimaya sa Ginoo. Pero ayaw kalimot that you still have the responsibility to God. No? The responsibility. Una, number 1. Actually, daghang kay responsibilities. Kung basahon nato sa Bible, ang verses 9, maabot siguro 100 kapit siguro, talking about responsibilities. But for me, nagpili lang kung pipila ka mga importante, or maybe para na ko ni importante, pero sa uman, masing sila ikaw galing importante po, priorities nila ako responsibility. Number 1, responsibility to Christ and church. After ka ma-save, unsa may responsibility na to? Responsibilidad na to si Jesus Christ. Di ba? Kaya na may uban ko nga, unsa pa man, luwas naman ko, unsa pa may akong buhaton, naghimo na ko ka ng matarong, gisunod na nako ang kabubuton sa Ginoo, himaya na ko sa akong mga binuhatan. Pero look, ang responsibility ni mo ay responsibility sa iya. No? Now, we see from Colossians 4 to 2-4, 1 Thessalonians, sa Philippians, naaday gipangsulti about sa gitawag natong responsibility sa Ginoo. Thessalonians, patupali, says, pray without ceasing. Usa na ni sa itong responsibility, being a saved Christian. Sa nagtanaw po si yung may saved Christian. I'm sorry, basta kayo muna akong term gamito nga saved Christian, because there are a lot of people right now professing that they're Christian, but actually they're not. Dagan. Kaya may kong galing, mag-ulan na kapatay, mag-ulan hubog-hubog, mag-ulan ko ngayon. Isa mo na ba eh? Kasi mong sa natin umuan, Christian ako. Di ba? Dagan tayo. Ngayon na, Philippines is a Christian country. But actually, Philippines is not really Christian country. Kaya daghan pa kayo diri-diri tinuod ng Christian. Ang Christian nga atong matawag is those who are saved. Muna ko saved Christian. Muna ko anik sa siguro. Pag himo na kung ako ni kuan sa siguro sa ibahan, saved Christian Baptist Church. Himo sa tali. Oh, ang mga kasunod yan ito ng mga luwas. Astilan. But anyway, padayon ta. We are to pray without ceasing. Now, isa is mga responsibilities. For this is the will of God in Christ Jesus for you. We are also dedicate ourselves to the Bible study. Notice in Timothy 2:15. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of the truth. We must spend time reading God's word for us to be able to righteously discern God's word. Mugo-mugo naman rin akong message. Ito ang ron, topic ron. May hindi ron ikapalit. Kasi maamot, tas ka pastor ka tayo ba? Ano ko pawali? Ito, mugo rin eh. Now,
we also are to come together to meet certain responsibilities. Hebrews 10:22-26, taas-taas naman ang dato pa ning huddo ni pagbasa, dirinalta. And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together. Di ba? Isulti na nga kinahanglan usas responsibility nato is ang si Jesus Christ o ang church. So every Sunday it is our responsibility to go to church. Amen. Not to go to the beach, not to go to other places nga mahimong ma-enjoy ka. Di ba? Why we are here now? Nga nung ni aman ta din, pakutanan niyo kagalingon. Nga nung nag-sacrifice na kanhi din. Again, responsibility is not lingaw-lingaw lang. Responsibility is a burden. It is a sacrifice. Nga nung isakripisyo man nato tagsa-tagsa na ito kaugalingon to go to church every Sunday. So, pero buto na nagtrabaho tagi ka ng Lunes to Saturday, pagka Sunday ta, relax, ta, relax. Pero kita ni aghapon diri, duty gyapon ta, because it is our responsibility to please God. Amen. Responsibility nato ni after tagnaluwas. No? Nga mo nang niata karon sa simbahan, maminon ta siya pulong o nag-assemble ta sa gisulti kanina, assembling one another. O kana ang gitawag og magdinasigay matag-usa mo para kita dinhi atong gibuhat, magdinasigay matag-usa. No? Pasalamat ka lang gani ta kay kita diri gamay ra. Wa kay mo absent. Unlike sa kanang dagkong churches ito ka na mga babog na attendance sa 200, 300. Di mo na mapansin na sa pastor na mo absent na. Di ba? Di na mapansin sa pastor. Di na makapansin sa pastor. Wak man si kuan din ha. Di pa ni makita. Pasalamat nga. Ni ata din sa gamay na. Kaya mapansin tali pastor. Mapray ka ni, oy! Si Tal Pulano, wak ni simba. Ako rin i-pray para mo simba. Pero dito, panalita, di ka mapansin. Mapray ba ka na? Uy, wak man mo simba sa Brad June Garon. Na di mapray ka ni pastor kay. Wak man ni simba. Daghan kay sila. So pasalamat ang gamay ra, pero dili po siguro sa ingon nga we are going to limit our kuana lang siguro our huna-huna nga maayo gamay ra, mas maayo kagahan para daghan lang magkuyog dito sa langit. Amen. Wala pinagalintot din ha. So mo to siya ang atong responsibility to Jesus Christ. Atong responsibility siya ang pagampo, ang pagtuon siyang pulong, and of course ang pagsimba kaniya every Sunday o uban pang mga activities sa church. Our responsibility to church, not only pagsimba, no? To participate all activities of the church. That is our responsibility. Because ang ibutang kaya nga pastor, ibutang man as Ginoo diha. So, ato siyang sutdon. Responsibilidad man niya nga kita pakanon, responsibilidad sa pastor nga iyatang alagaan, kita po responsibilidad na to pagsunod sa atong pastor. Muna yung pinaka-maayong responsibility nga atong paghimuon. O, kung unsa yung plano simba, ito suportahan. For example, kita, atong tabangan karon nga makapatuntag simbahan na dako-dako. Diba? So our responsibilities, again, balik po ta sa praying. Mag-uusap ta sa pag-ampo. So that is responsibility. Importante kita kaya ng responsibility. Now, we also come together to partake of the Lord's Supper. Now, in 1 Corinthians 11:23-29 tell us, "For I received from the Lord that which is also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed, took bread. And he had given thanks, he broke it and said, 'Take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me.' In the same manner, he also took the cup after supper, saying, 'This cup is the new covenant in my blood, and this do as often as you drink it
in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Therefore, whoever eats this bread and drinks this cup of the Lord in an authority manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat the bread and drink the cup. So isa's responsibility na to. Mm. Pagsunod din yung gitawag ko last supper. Lord's Supper. Lord's Supper. Actually, gihimo man na nato din no? Gihimo man na nato din ito na, pero medyo na stop lo pastor, no? Oo. Okay. Naikuan sir na mga sitwasyon manggod na kung buhaton bitaw na niya dili bitaw andam ang mga Oo. members. Mahimo mo tal gingon niya mahimo siyang hinukman sa silot, mahimo siyang guilty. Oh, so we have to examine ourselves kung ato ni himo. But still, this is responsibility. Mm. Sa church, responsibility po din nato kay mga saved Christians, no? Okay. Niya arita sa second responsibility. Ano to? Other sa isa. Responsibility in our work and talents. Kaming responsibility sa trabaho o sa talents na atong basahon. The Bible teaches the Bible teaches that God has gifted each person with unique talents and abilities. Romans 12:6-8. Having them, Romans 12:6-8. Kung pwede nyo mabasa, wala sa dili nyo. Having them gifts, differing according to the grace that is given to us. Whatever prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. 7. Or ministry, let us wait on our ministry, or he that teacheth on teaching. Number 8. Or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness, as the steward of these gifts, and have responsibility to use them wisely, not for selfish purposes, but to serve others and bring glory to God. Now, 1 Peter 4:10 says, number 10, as every man had received the gift, even the minister that saved one another as good steward of the manifold of grace. Okay. Also daw to, responsibility in our work and talents. Kitang tanan, gitagaan pa sa Ginoo o tagsa-tagsa nato ka mga talents. Naatay tagsa-tagsa ka mga talento nga gihatag sa Dios nato. Natay tagsa-tagsa ka mga abilidad gihatag nato. We have to use it nga mahimaya ang Ginoo. Kini mga tasya, for example, si Brad, tagaan sa talento sa kuan, gitara, iyan ang himuon. Kung para sa church, no? Pero kung talento sa uban, sa gawas, say for example, our works, kung naaka na nga talento, imo nang ampingan nga dili na mahimong makapapandol sa uban. Bika talent nimo nga mamahimong dili lang nga ma-praise ka, but ma-praise nimo ang Ginoo because of your talent. So pananglitan ikaw usa ka engineer, and then ang pagka-engineer nimo, imo nang gigamit sa lautan, dili na pwede. Di na makapahimaya sa Ginoo. Kung ikaw isa ka kuan, ikaw isa ka butang nato, kung ikaw isa ka, bisa na lang ingnon nato kanang mga kontraktor. O niya imo pagka-kontraktor, grabe ka swapang kaayo.
No? Kana bitaw selfish kay ka ba? Mura gusto rin ang imong tanan. Dili kay maka-benefits pa ang uban. Usa na sa mga actually kini nga talento, giuman din nga talento. Na may mga talents nga giba. Kini ang ato specifically we are discussing here works and our talents. Outside sa talent ka na di ba natoy talento ka katong pastor katong pagpugas, pagkuha na ito nga talento. Talento siya about sa spiritual. But I'm discussing now is about the talents that we have now. See for example, na kay work. Na tay mga trabaho. Kinsa man ang usay ang kita sa atong trabaho, ato naghihimo ang atong trabaho just because we wanted to praise ourselves. Yes, gusto makita. Pero nikita ta because God blessed you. Kaya isunod man ka siya kabubuton niya sa mga trabaho. So meaning it is our responsibility, Christians, nga bisan sa itong trabaho, makita si Jesus Christ, makita ang atong pagkakristohanon, may pasabot ani. Amen. Diba? Bisan unsa pa imong talento, bisan unsa pa imong trabaho, but if you work diligently, maayo ka sa imong trabaho, dili kay ikaw lang ang dayon sa tao, anak. Kung nakita nila nga ikaw nagtrabaho, nga pinasikat sa kabuto sa Ginoo, also God will be praised because of you. Diba? Labi na siguro papakita nato sa itong gitrabahoan nga kita alahin. Christian lang po. Oh. Kung unsay nagihimo ang makaniapil kay kuan, di makapwede na kung naghubog sila, kung unsay ilang gibuhat nga bisyo, makaniapil because you're Christian. Okay imong patuman sa imong trabaho nga mas makita sa imong pagtrabaho ang honesty o sa imong trabaho. So wala ikasaway ang kuan, makaingon ang mga trabahante or makaingon ang mga tao nagkano sa imong trabaho mingon, kuan responsible ginagtawhan na ba? Oh. Responsible din is Brother June ba? O, ano ba? Si Brother June, may makita pero hindi ka na masimple. Responsible mag-guys sa siyang trabaho. So that is also responsibility. Meaning, kung atong gibuhat ang atong trabaho sa tarong, gibuhat nato ang atong trabaho to praise God, not to praise other people, gadugan mo ta sa atong responsibility. Again, responsibility as mga bago na atong iskutan karon about Christian responsibility. This is a continuation with katuang stages of salvation and iabot na tas glorification ni ana ta karon sa atong responsibility as Christians. Ang number one kaganina nga among iskutan is about responsibility in Christ and also the church. The responsibility. Now, sa ika ni responsibility in our work and our talent. Whether a person excels at music, business, teaching, craftsmanship, or any other skills, they should pressure excellence. They should pressure excellence out of reverence of the God who gave them these talents. Whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Mo ni akong sulti ka ganina, no? Okay na verse. Bisan unsay atong gihimong maayo sa atong trabaho o sa atong negosyo o sa unsa pa balato diya, pinasikat sa talent, get sa Ginoo para nimo. If nahimaya ang Ginoo, wala kay ningon nga nahimaya ang mga tao or na-praise ang mga tao, you are nagatuman ka sa responsibility nimo sa Ginoo. So this is one of the responsibilities. Working diligently. In multiple instances, the Bible commends hard work and war against slothful agay. Ito, na biblika, magiging pagkatapulan. Di ba? Klaro kaya. Proverbs 10:4, 12:24, 13. Di na ito may mabasa tanan. As part of our responsibility, God expects us to work diligently and provide for ourselves and our dependents. Thessalonians 3:6-12 on your 1 Timothy 5:4. So, ang pagkatapulan di ay biblical di ay na di yun na maayo. Di ba? Di pwedeng tapulan. Isa may tapulan din.
Ako, say, tapulan ko sa tapulan ko say. Isa sa mga tapulan. Tapulan ko, studies mo siyo. Oh, pinakalisod kaayo kita sa ako nang experience. Pinakalisod kaayo no kanang mag-study ka sa puno sa Ginoo kanang basa ka Bible. Daghan jud ka ay temptation. Ako kinsa ninyo naka-experience ani. Kaysa ko alam, may ko magbasa ko ano ba ito. Uy, pagkalagan mo kay Manila Taloy. Naway mo sa una ni mo. Sa boxing di ko ani. Kasi ako sa basketball ron. Di ba? O, daghan kayo maninta, daghan man ang kuhaan ko sa nga, di ka ka-focus. Muna lisod kayo na siya. But that is one of our responsibility. And responsibility means burdens, sacrifice. And we have to sacrifice. Di ba? Kaya isa mo na sa ito working diligently. Trabaho gani ka, tumano ni mo nung trabaho. Kung pananglitan ang trabaho ni mo 5 to 8, ayaw pag undertime na ka na kuan-kuan lang ka. Di ba? Kaya 5 to 8 din ay trabahoan ni mo. Kung ayaw mo pag napakay mahimo diha ka kuan nga mo igsi sa imong oras, depende na sa management kung tapos management tagaan ng overtime. Pero kung di ka tagaan, imo to pagpunto na himo ka to, imo gyapon na. Ang Ginoo na yung mga tagnimo ana o panalangin. So, working diligently, di gid pwede nga magtinapulan daw ta. No? Di gid pwede nga magtinapulan daw ta. Pero, biblical mo yun. Now, at creation, God placed Adam in garden to work it and take care of it. Genesis 2:15. Setting the precedent of a responsibility and productivity, whether employed or self-employed Christians should give their duties maximum commitment and existence working as for us the Lord rather than merely pleasing people. Colossians 3:23. So bisan sa itong pagpanaramaho na yung mga verses no? Dahil mga verses ni sa itong hindi kita kalikay nga naagi mga verses ka mong igo. Bawal ang tapulan ng mga Ginoo. Ayaw pag tinapulan. Kaya kung magtinapulan ka, wabit kayo makaon. So di pwede magtinapulan. So, sa kunini is, ang commitment nato sa work, no? Tapon, accountability to God and personal integrity. Biblical integrity can motivate diligence in one's daily work. Di yun ay pwede nga nagtrabaho ta, nga out ang Ginoo sa itong trabaho. Na may uban doon nga, gatrabaho sila pero wa nila gihuna-una nga ilang trabaho, nakatrabaho sila because of God's grace. Grasya lang sa Ginoo nga nakatrabaho sila. Nabi uban nga, wa katrabaho. Na uban maka-absent tungod kay lain ang lawas. So grasya lang sa Ginoo nga naka-report ta sa trabaho na to. Nga nakahimo ta sa atong gibuhaton, nakahimo ta sa atong panginabuhian. So our responsibility is to please God to our work. So di lang dahil Ginoo nga ma-please nato siya din sa church o uban nato gihimo, pati di ay sa trabaho. No? Pati sa trabaho mo rin, in connection na kunis ka to ang tudlo ni brother Toan. Sani? Brother Jonard, about sa paano to sa trabaho. No? Our responsibility, so our responsibility to God, our responsibility being Christian is not only to do spiritual things, but also, din sa mga kalibutan ng mga gihimo nato kay pampas kalibutan, being responsible also. Muni gitudlo sa Ginoo sa to after ka maluwas. Kung luwas ka na. Kay kani uban na maging responsible kayo magawa pa maluwas. How much more to us? Nga saved na ta. Unya di ta maging more responsible to our works or their daily lives. Di ba? So giginahanglan ta nga responsible ana. Now, dirita sa responsibility with money and possession. Naani responsibilidad nato sa trabaho, naa po na responsibilidad nato sa kwarta. So may responsibility nato about money. Di imo nung Bible. Kaganina bawal ingon sa Bible nga dili maayo ang tapulan. Karon ana po dinhi. Biblical ni ini yun.
maayo ang mangutang pastilang igo agi nato ani tanan ron. Wa gyud maka-eskapo ani mangutang kay kita tanan mangutang. Biblical. No? Nanata pastor karon sa responsibility with money and possessions. So, atong responsibilidad Kristohanon ito sa kwarta, sana ay kwarta. Pero may kwarta, ang polita. No? Biblical, the idea, the Bible encourages living with one's means and avoiding debt. Utang, pagpangutang. Proverbs 27:7 states, the rich rules over the poor, and the borrower is the slave to the lender. Going into debt puts us in bondage and gives others power over us. Klaro kayo. Ang pagpangutang di ari dili gid maayo according to God. Pastilan. Pinapinutang ko. Una-una na pinagsutan na lang. Kasi nakaagig G-loan. Nagsulit-sulit ko ano G-loan, sa mga i-offer the services sa Gcash bitaw. Di ba na sila na? Oh. Nagkuha ko sa mga kauban, yun sa man, nagkuha lagi ka, nagkuha lagi ka na, wala naman tayo siya ka na sa nga ni, so lagi Gcash, nag-G-loan daw siya. Wala din na. Anak ko yan, tulong ko niya, kung isulay-sulay na sa kuha, mutang ko 2,000. Wala, isuod na namin 2,000 sa Gcash. Oo, nakautang ko. O niya, ang tumo rin dako-dako ako. Kaya 2,000 ako, nabutang naman 2,700 siguro to, 800 ang tubo. Pila na ka percent? 2,700 niya. Bayaran ako in 3 months. Ang bayan, ato, kaltasyon sa iso, hindi mo siya Gcash. So, utang. Isa ni sa itong responsibility. Gi-remind us, our responsibility to handle finances. Atong i-handle atong kwartas tarong. Na kung wakay kwarta, mangutang lagi ito. Ayaw, pag ayaw lagi pangutang. Oh, pero dili yung mali na sa ikaw kapangutang. Nagkapangutang, ikaw pastor. Ay, pastor, impas mo yung guwan, ayan, kutsi. Isa na, pastor. Isa na yung utang ron. Oh, ako tidak ka may utang na pumunta ko pangutang. So, naatay utang ka na. No? Pero, ang ato ani gi-remind lang ta our responsibility to handle our finances. To handle how to be responsible if we have money. Libre, siguro kung atay kwarta. So, giingnan kita din nga, kung mangutang di ay ka, no? Ang rich rules over poor. So, kanto mga tigpautang, sila mas labaw nato. Di ba? O niya, nahimong slave ang borrower sa lender. So, ulipon ta nila. Mo ni gisulti gi-reminds Ginoo diri. Ngano gisulti ni Ginoo? Because if you are a saved Christian, if you are a responsible Christian, bisan pa sa siguro di ka mangutang, magkakaon ang giyapon ka uma. Di ba? 9 verse itong ikuan niya. Nga, bisan pag di ka mangutang, pero kanang imong gitan-aw din na imong problema nga, kung masul magyapon na, doon na gyapon ko isa na nga. Kuan, nga mabayaran na. Di ba? So biblical, it is our also responsibility. So ako lang yung i-appeal din. Actually, namili, raw naghan, kung kinida nito, kaya dali lang kag 100 ka bukto ako nabasa na kanang verses about responsibility. Pili na lang ko dito kasi mabao man eh. Oh, so, usa mo gid tinuod mo isad ni. Usa is the Christians Christians. You know what? Na ay mga Kristohanon nga kanito kwartahan. Because ang pagpangutang is not only because we don't have money. Na ay mga pagpangutang because na lang kwarta. Nagsalig mo ka. Na ako ikabayad, mangutang ko na. Just like kaning credit card. Utang mo na. Nagsalig ka nga, nagkang karta, na kay credit card, pag amulit pansa.
Order ka na kayo. Bisa kayo ko anak. Kaon ganito. Bisa asa. Uy, na-experience tao na ako. When I was in Manila, duha ka mo akong credit card. Oh, bisa asa ko sikat kayo eh. Wala tahor. Ako na. Credit card. Panahon sa pagbayad. Madilatar lang kami sa isa lang kaadlaw sa imong due date. Patay ka. Utangan na yung daliha o dakong kuhan. Dakong nga na interest. Hangtod nga ang interest di mo mag-compound lang imong interest mo dako. Di mo mabayaran. Ano yung ingon na reserve ng kwarta? Kung kulang pa na ibayad dito sa imong utang. That's why tinuod ang isulti sa Biblia. So, this is our responsibility also to look at our finances. Karon daghan mga tag-isip. Ay, Sir Martin, nalagay credit card, sir? Kuna, ano pa sa na? Sige, sir, credit card. Kung dali ka kayo, sir, sunod mo, approve na rin ka, sir. Ano? Ikaw ang tabahagin ako sa nga, tintalon ta. Pero ako nakaginaw din ako eh. Perting bago, nagos Manila, nagbumayad sa pangutang sa bangko. Hindi, naghuman na ba di ka makabayad? Padalhan na nag-notice, abogado. Legal na dayon na. Pastila, ikaw taon, na-stress na tayo. Saon man nila ko, ani? Di ba? So, ingat-ingat. Huwag ko na ingon, ayaw mo credit card kung kaya ninyo. Pero, learn how to manage your credit card. Ano rin, nagabangko din. Sir, mag-offer ba mga naman credit card, sir? Sir, ako may ko eh. Ni-prefer na natin. This is just a reminder for us. O wala masayok ang Ginoo ani. Wala masayok ang Ginoo ani. To remind us as one of our responsibility being Christian. Alright? So, anita sa isa pa, kaya exciting ni. Kining responsibility mo, katulad ikaw pa no? Responsibility to our family. Responsibility to our family. After ka ma-save, na-sanctify, naghimo na ka-glorification, you change your life, hindi ano yung mga bisyo, nagpag-o na ka, God is glorified in your life. But, naapakay responsibility. This is the one. Responsibility to our family. Kung maluwas ka, tagsar man siguro kayo naluwas, bito nakakaplat kaluwasan nga, whole family na dayon tanan. Ako, I remember, naluwas ko when I was in high school. First, ako rin naluwas. Actually, ako tatay ko, ano to siya? Christian naman to siya, pero ano to siya? Nanay na ko, Katolik ko. Ako rin naluwas. Nakasimba ko sa Bible Baptist Church Capitol. Tungkol sa akong uncle, naluwas ko. Inawat ako Jesus Christ as personal Savior. After that, my responsibility is my family. Lisod kaayo nga mo ato kog langit nga akong pamilya makit-anak ko dito sa impierno nag-atos kanayo. So number one, responsibility is your family. So ako gisultihan. Pag sulti na ko tatay kung ano pa ko tayo, kanang ni-apil na pa ko sa Baptist Church tayo. Kanang dawat ko nga si Jesus Christ. Ngayon sa tatay, maayo, why not? May Bible niya. May basa-basa Bible na, may Bible dito. Siya pa, nagsambasa. May Bible niya para magkuhan ka, magtubo ka. As nanay po, anong malin-malin magkanta. Kung ikaw ang tayo. As nanay, sige lang. Ngayon pa sila isupak. Hangtod nga, one day, ako gi-invite na. Ay, natagatukuan. Simbahan, yung mata dito ba? Sintuban siya. Kaya, nanay niya. Di pa kayo ako itong Bible Baptist Church sa Kuan Capitol. Simba nanay. Liro-liro ta kay lahi. Nalahi na ba yung ang ceremony sa Kuan sa Catholic kumpara sa ito. Pasok Bible, di pa kantas nanay. Ang to kapag uli kasi, dito man din, no? Sa nanay, punta pa sa Sunday, nga wali ni Pastor Brasilinio, nakasabot siguro siya about kaluwasan, i-forward ang akong nanay, idawat sa kaluwasan. Yun ni Pastor Brasilinio nga, kinsa pa ang dawat kay si Kristo yung personal manluwas,
kaya itong apuan, ang pupuan ta. Forward ang nanay. Forward, witnessan, kaya naman may witness room. Babae o babae ang witness dito. Dawat siya ng Jesus Christ. Alipay ko, among tibong pamilya, nahimo ng, kung ano itong panahon na, nahimo ng Kristohanon. So that is one of my responsibility ang akong pamilya. Diba? So kinsa man ang luwas karon din nga imong family wa maluwas, you have to pray. Ayaw pag-surrender na madani mo ang tibok imong pamilya, na maluwas ang imong tibok pamilya. Bahala na siguro di mo siya madala sa church o di mo siya madala din magsimba, basta siguraduha nga maluwas ang imong mga relatives imong pamilya. That is your responsibility. Okay? Then family man itong diskuta. Ephesians 5:22 to 23 speaks about the responsibilities of the husband and wife. Ako'y husband and wife ng sa name. Sorry ha, di ko husband, o ako'y wife. Para ninyo ni. Kung yung nagplano ko mga asawa, amput lang, ako'y plano karon. Oh. Okay, pasahon na ito ni. Ephesians 5:22 to 23 speaks about the responsibilities of husband and wife. First, to the wives. Kisa yung mga asawa rin Kisa mo'y dalaga pa rin. Ay, responsibility niyo? No. Yeah. Ephesians 5:22 to 24, it says, wives, submit to your own husband. Okay, kaklaro, to your own. Ganyan, ibutan na mo manigat, to your own. To your own husband, submit. So, meaning to say, be submissive to your husband. As to the Lord. No? For the husband is the head of the wife. So to, ang bana, maoy, ulo sa asawa, uluhan, o leader. As also Christ is the head of the church. And He is the Savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husband in everything. Sa tanang butang, di lang kay inanang butang nga rakot o bang imong responsibility. Why? Sa imong husband. Kaya mga planong pakasal din pasimulan ninyo. Okay. So sa to, wives, ang responsibility di ninyo sa inyong bana, kinahanglan nga mo submit sa inyong bana. Kaya nga nang nagigihatag sa Ginoo. Di na to ikalimot sa pagkakaroon. Daghan kaayong mga asawa nga may haon pas bana. Diba? Daghan kaayong mga asawa nga mo'y masunod sa ilang pamilya kaysa tingog sa bana. Amen? Amen. Pero di na pwede sa Christian. Dapat if you are a Christian, your responsibility being a wife, you have to submit to your husband. Pamiliin na, Brian, kung saan man lagi po, di ko mag-una-una na, wag kang pulos di akong bana. May pagpuna-una di akong bana. Di ako na lang. Na yung mga instances yun, ano kaya? Case-to-case basis. Ako panalitan, failure na yung bana. Wag naman, irresponsible husband man to. Isa na yung bana, siyempre ikaw. Diba? Now, padayon ta. Ang husband, ang asawa, kinahanglan nga musunod unsay kabubuton sa iyang asawa or ang asawa sa iyang bana. Now, and to the husbands, the text continues, agoy ari na bunta sa husband. Kumanaman ako asawa. Pero abin niya, di mo ba asawa, mga asawa po din, mga asawa nga, Audi ay sinisunod ni. Pero, naabay yung nag-ingon nga, kuan ko nga ang bana haligi sa panimalay. Diba? Ano yung dito nila? Ang bana mo haligi sa panimalay. Yung asawa, hala, haligi sa panimalay. Pwede na ko mamita ng bana, ano yung maraling ko na ang panimalay?
Nakita sa kanyang bata. Ito siya, ano niya ito, ang joke niya ito. Pero, wala yung sa sawa, pero it is not. It is against the will of God. Kinahanglan mo sabihin kasi mong bana, your own, your own husband. Isa lang yun. Yung muna, ay napagitag lang yung paliloon pas panimalay. Kaya kung isa na siya, pero kana siya, Kristohanon, liko na haligis panimalay, di na mapukan, oy. Siya pag imo nang alista, nagkagang haligi mo des panimalay mong gusto niya, di ito mga Kristohanon, awa, natumbag, ipumbalay mo. Ano na isang haligi pero ligon? Di ba? Okay, Anita's husband. And to husbands that Aritas Ephesians 5:25 to 29 para nis husbands. Listen. Love your wives. Agoy, husbands. Love your wives. Taara ba? Tanaw rin niyo. Banar may mga husbands nga maayo lang moingog I love you but not in action. Lahi mo yan nga. Moingog nga na action mo. Action lagi pero mo gilaparo. Love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present here to himself the glorious church. Ang pasabutan niya ang bride as you know, ang church no kitaman. But atutas tawanon, not having a spot or wrinkles or any much of such thing, but she should be holy and without blemish. So husbands ought to love your own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. So kung nahigugma ta, kung mahal na itong atong asawa, sa para nang mahal na itong atong kaugalingon, padayon, for no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it. Just as the Lord does the church. What we see in this, is a mutual respect and love to be shown towards another in the marriage relationship. Bana na mo diri. Higugma ato ni mo asawa. Siya kasabot ani. Higugma ba na mo asawa? Apa siguro ganang. Dear, higugma ba ko ni mo dear? Oh, mo ta kan. Dear. Wa na magyud ko ani sinina. De palitik ko dear. Ikaw sa bana, ayaw na huwata, mamayo pa ang iyong asawa, gawa ka na si sinina, you have to look the needs of your wife. Atong tanawon kung si kakulangon sa atong partner. Ako di ko magkusulti ng partner, pero yung nani nabuhat ko sa nani, sa kong tatay. Kung si tanaw niya kung sa needs sa iyong asawa, needs sa inyong asawa, ihatag, oy! Amen. Diba? Ihatag. Kaya mas makita niya naglimana. Di ba? Daghan mo yung ana ron. So, kung unsay needs sa iyong asawa, na makaya niyo mong ihatag. Kung mga isigawas lang siguro kung nangayo na siya para siya dadautan, pero kung needs lang niya, lahi man yung needs of one's good. Kung needs lang niya, you have the responsibility to give that because you love your wife. Dili mag-ingon man dili nga wala dili man pwede nga ikaw mismo imong pasakitan ang imong kaugalingon. Ako magpunal-punal nimo sa kaugalingon, sakitan ako kaugalingon. I love myself. Pero di ko gusto pasakitan ako kaugalingon, di ba? So kung unsay akong needs nga gigutom ako pakanoon. Inaala atong responsibility nga to sa atong wives. So palanggaa sila pagayo. So pag ulion niya dito kay nakabati naman yung wives karon naka ni pangayon ihatag na. Pastilan. Si Brad John nagmumot sa Brad John. Pastilan no mga mo dito. Mangayo ni ko kasi. Ito, kuan lang ni siya kanang sumbanan lang ni reminder lang ni sa Ginoo para nato to love our wives. Amen. Because our wives, labi na imong wives submissive sa imuha, higugmaan nimo. Di ba? Higugmaan ninyo.
Sakto na may kugibumaan ninyo, gibawa kayo asawa. Kurang dili mo fit no nga, mo tudlo ko ani nga ako experience sa asawa, no? Pero ikaw yan ba sa? Oh, di ba? Yun na siya. Amen. Kinahanglan yun, niya atong igugmaon. This is our responsibility being a Christian. Responsibility to our family. No? Husband and wife's relationship. Respect and love each other. Pinaka-number one din na muna itong buhaton. So, as a saved Christian, hinumdumi ka naman na yung responsibility na to. Now, padayon ta. Ano ko napita ito? At sa husband, ang manani. Pero di makalikay ng mga bata ron. Oh? Di lang ang nanay, ang tatay na responsibility, but also the member of the family nga saved. Doon ay responsibility. Children, listen, mga bata, kami now. Ang kunapita. Children, adiara. Doon ay mga kuan din ang mga bata. Responsibility, Ephesians 6:1. 1:4. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is in the first commandment with promise that it may be well with you and you may live long on the earth. And you, father, do not provoke your children to wrath, but bring them up in training and admonition. Amen. So, dili ni ay ang tatay ra, ang nanay ra, ang dunay responsibility sa atong pamilya. Also, that God teaches the children to be responsible also in the family. No? Klaro man to, children, obey your parents. Mamuray sa pagiging Bryson. Magkasas, Bryson ako na yun. Brian sa kalitong Ephesians 6:1, right? Children, obey your parents in the Lord for it is. Oh, di lang kay isa ka verse ang gisulti din ha kaning nga verse ka warning sa tudlo sa mga bata, but also sa commandment, 10 commandments. Naani sa commandments of God. Di ba? Oh, subok kay panandungon at least time dagat kay mga bata nga wa na kay mo respeto sa mga ginikanan. Tunaw ko lagi nas ginikanan mo sa pagdala. Tanawan ninyo ang mga anak ni pastor. Oh. Tanawan yung mga anak ni pastor, responsible kayo sila ng mga anak. Oh, si Charlie, si Joss, si Charity. Mga responsible kayo ng mga anak because itutluan sa amahan. Because the father is responsible to the family. So the children also are responsible sa ilang pamilya gyapon. Tag-as ko ng kinabuhi, matod pa din, di ba, pastor? Tag-asog kinabuhi kung mo-obey kasi ng parents. And, pamutan-unta mo, kanos ako itong maputol ang imong pagka-children niya. Kaya na iba, no, yun nga, after 18 years old, di na naka-children, di na ma-children. No! Why katapusan ang children? Bisa pag ikaw nag-anak na ka dito kay 70 years old na ka, I hope na ako pag 70 years old, di ko mag-anak ba? O niya, ang imong amahan dito, di na kalakaw kayo, anak na lang, you are still a child of that man. Di mabugto ang imong pagka-children na di ka pwede. Di na ko pwede mo kuha na mo respeto anak mo, obey anak. Tiguang naman ako po, tiguang naman ko, di naman kumata. Ingon mo rin children, ingon mas Bible children. No! Anak, magyapong ka niya. Kaya kita bitaw, anak, magtatanan sa Ginoo. Oh, because of the Holy Spirit, dili maputol ang pagkaanak nato, ang DNA sa Holy Spirit nga naa nato, ni nato na same as ang DNA sa amahan, bisag tigulang na o ikaw anak tigulang na ang DNA niya naa sa imo, di na mawala hangtod ka mamatay. So ang mga anak bisag pagtiguang na dili nato walo ang atong respeto, ang atong ginipag-obey sa atong ginikanan. Di ba? Naman ko yung ba dagko na, dagko naman ko. Manibog-libog, ilabot na ko. No! Still anak ka niya. Nagsulti ang Biblia, anak. That is your responsibility. That is our responsibility. Ako, ano ko tatay, ano ko nanay. Kamu, kaya naapa siguro mo yung mga amahan, din kanan. Wala maputol ang yung responsibility to obey your parents. Padayon, pag-iapon na. Ito sa bugita. Okay, padayon ta. Ano talbita ito?
Alright. So, responsibility. Again, responsibility is not, especially in the family, the headship, the leadership, the family, pinagis husband, pinagis na wife or kinsa may nagdala sa pamilya, it is not claimed as your right or your power aron i-abuse. Kay doon ay daghang mga leader o head sa family na abusive kayo. Dili na nato na kanang gahom. It is a responsibility lang nga himuon diha. Burden na nato. Kay ngano, pag himong pamilya, dili na siya basta-basta. Kay kung pananglitan ni sulod ka ana, kabubuton sa Ginoo nga makabaton kag pamilya and to be responsible with that family. Dili kay hari ka anak nga pamilya, kay dunay daghang amahan nga hari ang ilang feeling as a father. Unsay akong gusto masunod, unsay akong gustong buhaton niyo, buhatan ninyo, kay ako ang ilabaw dinhi. No, it's not. Dili ingon ana ang gitudlos Biblia di ay. No? Ang responsibility of being headship in the family, it is not being the right to have power, but it is a responsibility. It is a burden. Kibog ato ni mo na nadadon. It is a burden and it is not a sacrifice. It is a burden and it is a sacrifice. Di na pangayahay. So mga amahan, binaw pa kayo katong mga batanon pa nga mahimo pong amahan no future, inaana na siya. Timanin ninyo pag-ayo. Nga dili di ay kay ako ang leader sa mong pamilya, magharing-haring na lang po. Dili yung nana. Oh. Dili na siya power na pwede na lang kulatahon ang imong misis, kung pwede na lang kulatahon imong anak without any reason. Huwag tumingon din niya nga atong di nato kulatahon atong anak, di nato bunalan na to pero with reason. Bunal nga kana ang gipanton or gitrain siya. Di ba? Isa na niya. Okay. So, aritas laing responsibility. Katapusang responsibility. And this is one of the most important responsibility diri sa akong mga gi-prepare. Responsibility to put God first. Amen. God-centered. Everything we do in our lives, let us put God first. Kung tinuod ka Kristohanon, luwas ka Kristohanon. Matthew 6:31-34. Therefore, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things, the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all those things. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient day is in its own trouble. Also, no? Luke 14:15-24. Ato the 33 taas naman eh. Which tell us about we cannot make excuses for why we did not put God first and expect to be disciple of Jesus. Daghan ba yung nag-ingon nga anak ko sa Ginoo? Daghan ang nag-ingon na anak Kristohanon ko. But, look at the heart. Unsa may ilang gibuhat? Unsa may gibuhat nato nga ni-claim ta nga Kristohanon ta? Naa ba si Jesus Christ? Gi-priority ba nato siya sa itong kinabuhi? Diba? Today is Sunday. Hindi ko lang ko kaganina sa kong intro. Today is Sunday. Ang Sunday is a sakripisyo para nato. Meaning, Sunday worship is our responsibility. Mahagbong sa nagyapon din is responsibility to put God first. Daghan kayo sa pagkakaroon mga katawan
Nag-claim they're Christians but they are not worshiping right now. Di mo sila makita nga nagsimba, pero tuwa sila sa kalingawan. And all of us is guilty, anak. Kaya naapoy mga panahon kita ngayon naapoy. Naghanggo kayo nga na-prioritize na akong trabaho kayo sa simba. Di ba? So reminder is Ginoo. Kung God-centered ang imong kuan, ang imong ginabuhi as a Christian, you can claim that you are disciple of God. Anak as Ginoo. Kaya lisod tayo na kung ingon ka nga disipulo kas Ginoo katong mga disipulo Ginoo do na. Unya, wa di ay dili sila God-centered. So put God first in our lives para na mahimo ta nga tinuod nga Kristohanon. How you can claim I am a Christian but you don't have Christ? Christ is not priority in your life. You are lying. Di ba? Kristohanon man ko. Yan simba ka. Wala. Kristohanon man ko. Pray ka. Wala. Kristohanon man ko. Christian man ko. Kunya, nabasa ng Bible. Wala. Gusto mo ng Kristohanon. Daghan kaya ang imunana. We claim that we are Christians. But dili makita sa itong kinabuhi ang pagka-Kristohanon. Amen. The real Christian, the saved Christian, is a Christian that has responsibility to being Christ-centered siya sa iyong life. Kita, gusto ba na ito na tawag ng irresponsible? Kanina, giingon, nakutana ko ninyo nga, kung tawag na ko, kung ino na ko nga, uy, si Brother June, responsible kayo ng nakuhaan mo at nabahan mo, responsible kayo ng natawa sa brother. Di ba ganahan ta? Oh, murag kilitiyon ta ba? Hindi ko responsible na ikaw. Dinana sa Christians. Sa itong Kristohanon kinabuhi. Kinahanglan nga, after gilawat na to Jesus Christ, our personal Savior, na glorify in our life, but we have to be responsible being Christian. Amen? Amen. Kinsa may irresponsible Christian iritasan ka mo. Try to ask yourself, Lord, responsible ko or irresponsible Christian? Only God knows and yourself. Magambot na. Ginawa man nalang ito, Lord God, thank you Lord sa imuhang gihatag na mga topic karon about our responsibility being a Christian. Maginaw ko Lord nga unta kini nga topic nagahatag og tabang namo Lord, labi na ko personally nga mamahimong responsible ko in everything nga akong paghimuon. Ikaw kanunay ang mahimaya Lord God. Lord God, panalangini pa ang pagpadayon sa among service karon, pinagi pastors pagdasig pulong o kita na ito in Jesus name we pray. Amen. 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 Salamat kayo sa nindot nga mensahe nga ato ang nabapit dili pa lang dugay. Salamat nga gigamit si Sir Bernard sa pagdala sa mensahe sa pulong sa Ginoo sa ato sa Discord. Natay mga bag-o karon nakita kayo dinhi. Oh, ato din i-welcome nito mga bag-o daw, mga kaigsuonan nato na nakita nato karon bag-o mo gid. Murag dito ko si Juane nakakuha ng mama manini ni Ma'am Princess nagkari naman salamat sa inyong pagbalik ma'am gihapon anak nga kuan dalaga no pikas kani pikas diri dapit ma'am tapad nimo imong anak ka lalaki okay dili ato ni patindlogon para masultihon siya kalan kay kalang karon pag ato nakita okay singalan nimo ma'am okay G-Card? G-Lard? G-Clark? Isugal ito ko noy. No? Amen, amen. Salamat kayo sa inyong pagbisita na mo, no? Ato rin palang pagkausiyan na ito ang alipay kita nga na sila kauban na ito karon. Amen, salamat nga naamo karon sa Sir Jordan, nasa inyo ha? Wala mo yung balay dirikot ba, no? Oo. Sige. Salamat kayo nga naamo karon dire. Unya, dire na sa Pikas, na ibang unaw ang nakita dire, ikaw kuno
Murag ko gini ni Sister Lily. Imo na yung pagkumakuter? Daily. Ganun yan, dili dapat sulti mo nga lang kuno. Kuan, kahit sinyalan mo para may padumi. Mera, okay. Salamat kayo sa inyong pagbisita. Okay, dahil tinig tapad ni Kuan, Mera si Jema. Muna yung pagkumangkon. Amen, salamat kayo. Okay, salamat kayo sa Kuan. Ay, si Soluyo, si GI. O nakailala, di nato na Kuan, kaya kasipan lang na diri. Amen, salamat sa inyong pagbisita. Sa mga karon o nagampog yung pulmi nga dili lang kay karon lang ni ba? Atong gipanginaot sa Ginoo nga o magkahigayon yun mo dili gyud mo sa mo bisita ha. Okay, so amen, salamat kayo sa Ginoo o dili ta maglangan magsuon atong hatag ang atong panahon sa atong leader para sa pag-lead sa ikaduhang ang sa atong pagsipa. O salamat kayo sa Ginoo nga di ako dito ang manghod ni Kuan. Si sinyala ni si Kera. Okay. Nagabalik na din si Kera. Okay, natagal pa lang sa pusong leader. Okay, amen. Salamat sa mga banal ng pulong na ato ang paminawan. Salamat sa Ginoo gamit Sir Bernard punta sa atong Sunday School. Pagkarong orasa sa atong pagsugod sa atong kadawang angang sa atong balimbaon, atong mabrihan atong mga hymnal. Sa atong hymnal, hymn number 11, Rescue the Perishing. Atong awiton, hymn number 11, Rescue the Perishing. Rescue the Perishing. Carry this sing. Hymn number 7, He Lives. Ako gagawin ko lang siya po ito. Natumay na hymn number 7, He Lives. I serve a risen Savior. Carry this sing. I serve a risen Savior. He saved the world today. I know that He is saving whatever made mistake. I see His heart of mercy. I hear His voice of cheer. At just the time I need Him, He's always near. He lives, as Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's far away. He
ready sa pagtindog? Akong iyang yung Sir Gennard Pagapo. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Tabangin kami ng Diyos na maging ang sentro sa mga tubig. Tabangin kami na aming mga butang na napaligay ka ng kalimo, Diyos. Kaya na niya kami nagpapadayon sa pag-awit sa mga alawitan ng Diyos. Tinawag ko na himaya ka sa mga awit, Diyos. Mga mabukinig, mga imukinig sama sa mga mabukinig. Sinso ila sa mga lupa. Yes, Jesus, Lord. Ayun, balas kita ikaw ang mga mo sa pagsumilaw. Ikaw na kabuntagan sa nalang Diyos sa pagsumilaw. Amen. Amen. Pag sa paglingkod, ato ang malitan, ang Ginoo, ato kami ang mahimnal sa hymn number 16, To God be the glory. Sa ato ang mahimnal, hymn number 16, To God be the glory. Dear God, okay, to God be the glory. Get ready, sing. To God be the glory, great things He hath done. So lovely the world that He gave us His Son. Oh, yeah, He disciple redemption to win, and open the life in the lonely going. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. The greatest offender of truly believes, that moment from Jesus, the pardon receive. Praise the Lord, praise the Lord, and the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and bring our rejoicing through Jesus the Son. God pure and higher and greater will be our wonder, our transport in Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Amen. Dalayon din ako sa amin. Kaya sa dili pa kita maminaw sa mga planong pulong, patalagan sa nato ang awit nga ihatag sa itong mga yaki ko.